Hello guys! Welcome back to my channel at welcome po sa ating series kung saan nagtuturo tayo ng investing. Konti-konti lang. Ang topic natin ngayon, delayed gratification, no? Investment mindset essentials, no? Guys, bago po natin umpisahan ang topic natin ngayon, no? The delayed gratification, no? Gusto ko na po sabihin, no, na isa sa pinakamalaking misconception po about investing is it requires an exceptional intelligence. Hindi po totoo na kailangan mo maging sobrang talino po. Hindi po. At doon po patutunayan ko sa topic po natin ngayon na delayed gratification. Ano ba yung delayed gratification? Simple lang po yan. The ability to resist the temptation of an immediate reward in favor of a larger, mas malaki sa future or more enduring reward later. Okay, it involves self-control, discipline, and capacity to prioritize long-term goals over short-term desires. Ibig po sabihin, paiksiin na po natin, magsasacrifice ko today for a better tomorrow. Kaya po delayed, i-delay mo yung yung saya mo, yung ligaya, no, yung talagang pag-enjoy mo, i-delay mo. Sacrifice mo na ngayon, no? Kasi para sa future, mas maganda, mas malaki, mas marami. Ganun po ang delayed gratification. At napakaganda pong analogy po nito ay yung sa school, yung pag-aaral po natin, no? Okay, kasi nag-sacrifice tayo 20 years or more. Yung 20 years po ng ating kabataan, no, from 0 to 22, hindi naman po araw-araw naglalaro tayo, no? Hindi naman lahat ng oras ginugol natin sa pag-aaral, no? Nagde-dedicate tayo ng oras bawat araw saan? Sa pag-aaral. At yung daily sacrifices po na yan ay may bunga po yan later in life, no? Nagkakaroon po tayo ng better future, no? Or nagkakaroon tayo ng mga career options, no? Ganun din po sa investing, no? Yung ating income po, no? Ayan, kahit nakakarampot lang po yan, wag po nating uubusin sa ating mga pangangailangan, no? Kailangan mag-practice tayo ng konting paghihigpit ng sinturon, no? Para po makapagtabi tayo ng kapiranggot, no? Kapiranggot, tiis lang, kahit konti lang. Kung kapiranggot lang po, no? Ayan, no? Kung kumakain ka ng isang hamburger, edi maghati na lang kayo ng kapatid mo, no? Para may matira pa rin sa'yo, pang-invest mo para lumaki ang iyong kayamanan. Bakit? Para po magkaroon tayo ng better life. So ganito po yung process po niya, no? Nung tayo pong kabataan, no? Kabataan, ang biggest asset po natin nung bata po tayo ay time. So, nagbibigay po tayo ng time, no? Para saan? Para mag-aral at magkaroon tayo ng magandang career sa future. At ngayon nagtatrabaho na po tayo, hindi na po time ang meron po tayo. Income na po, pera na ang meron tayo, hindi na po time. At yung income naman po na yan, sinasacrifice naman po natin para sa mas magandang future at comfortable old age. Maliwanag po ba? Yun ang delayed gratification, no? Kasi po, ang paggrupo ng wealth, ang pagyaman, ay para po itong pagpapayat. Yung lose weight, kasi hindi mo naman kailangan na sobrang talino po tayo, no? Kahit syempre kailangan mo ng basic knowledge, kailangan naiintindihan mo yung calorie count, kailangan naiintindihan mo ano yung dapat kainin na hindi dapat kainin. Saka nakakaintindi ka ng konting exercise. Konti lang, hindi naman kailangan marami. Pero ang pinaka-importante po talaga sa pag-lose ng weight is ginagawa mo. Yun. So hindi po patalinuhan, dapat ginagawa mo consistently yung mga tamang gagawin. Ganon din po sa pag-grow ng wealth. Kahit na basic lang ang alam natin sa investing, pwede po yan. Pwede pa rin tayo mag-invest, no? Hindi natin kailangan maging exceptionally intelligent, no? Hindi po kailangan, no? Hindi po required, no? Although kailangan meron pa rin konti na tayong kaalam. Pero ang pinaka-importante po, pinapractice natin yung mga bagay tulad ng delayed gratification consistently. Everyday, no? Konting sacrifice lang po. Araw-araw, kapiraso lang, no? Bakit? Para a better tomorrow, para one day maabot po natin ang goals natin, no? When we are disciplined and consistent. Mahirap po, mahirap. Alam ko, napakahirap magsakripisyo, no? Ayan, lalo-lalo na sa iba na talaga may mga addiction sa ganito. Gustong-gusto ng mga kape, gustong-gusto ng mga siopaw, gustong-gusto talaga mag-vape, talagang gustong-gusto magwalwal kada weekend.
kailangan may konting sacrifice, you know? Kung every weekend umiinom ka, talagang lumalabas kayo ng barkada, baka pwedeng every other weekend na lang or kaya once a month na lang para makapag-ipon po tayo, no? Kasi po guys, nakakahiya eh. Nakakahiya kasi nanonood ako ng National Geographic, sabing ganon. Yung mga hayop, tinesting ng mga scientists, meron daw mga hayop na nag-show na kaya daw nila ng delayed gratification. Lalo-lalo daw yung mga crow, yung ibang lahi ng monkey, mga ganyan. Nakakahiya, isipin mo yung ibon, yung unggoy. Kaya yung delayed gratification. Eh tayo, tao po tayo, mas kaya po natin yan. Kaya ba natin gawin yan with the right inspiration, no? We also need, of course, syempre kailangan din natin i-balance well, no, ang mga bagay-bagay. Lahat naman binabalanse po natin kasi life is unpredictable. Hindi natin alam kailan tayo matetegi. So kailangan din, no, na although pinaprepare natin yung future, may delayed gratification, syempre, of course, we also need to enjoy pa konti-konti din today kasi baka mahirap na, di natin alam, no? Ayan, so practice delayed gratification po. Enjoy life. Wala na problema. Enjoy life. And also, pray for the best. At hanggang lang ang daltala natin ngayon. Sana may natutunan kayo. Basahin na lang mga disclaimer. Like, share, subscribe po. To God be the glory. God bless sa inyo. Happy investing. Bye-bye.